Guys, welcome back to our channel. Ito na naman po ang ating panibagong video tutorial na maaaring makatulong po sa inyong pagre-review for the civil service exam. So by the way, nakita po natin ito doon sa isa sa mga post po doon sa Facebook group ng mga civil service. So, sagutan po natin ito. If 3x plus 4 equals 9, what is 3/5 x minus 2/3? So, yung hinahanap po dito ay yung value ng 3/5 x minus 2/3. Pero, dahil nagbigay po dito meron pong ibinigay dito na if 3x plus 4 equals 9. So, dapat isolve po muna natin yung value ng x dito sa 3x plus 4 equals 9. Pagkatapos, yung value na makukuha natin dito ay siyang gagamitin natin para ma-solve natin yung 3/5 x minus 2/3. So, take note po, meron tayong fraction. So, dapat ay familiar nyo po yung mga basic na pag-divide, pag-multiply, pag-minus, pag-subtract, or pag-add ng fraction. So, yun ang pinakadapat nyo munang i-review kung medyo nahihirapan kayo sa mga fraction. So, ayan. Dahil kahit na nung klaseng problem solving, kadalasan merong fraction at saka yung mga decimal numbers at yung mga percentage. So, meron po tayong mga videos regarding dyan. Maaring mag-subscribe po sa ating YouTube channel para maging updated palagi. At meron din po tayong Facebook page. So, simulan na po natin. Dapat po ay i-calculate muna natin yung value ng x dito sa 3x plus 4 equals 9. So, paano natin to isosolve? So, 3x plus 4 equals 9. So, sa pag-solve po ng ganito, take note lamang po na yung magkakapareha ay bali i-group natin yung mga like terms. So, yung 3x, ito po palagi yung rule kapag nag-solve ng mga ganito. So, yung 3x ay iwanan natin dito sa left side. Tapos, kopyahin natin itong si 9. At itong si plus 4, dalhin natin dito sa katabi ni 9 dahil dyan po yung tinatawag na like terms or magkakapareha sila. Hindi pwedeng 3x plus 4, hindi natin yan masosolve dahil hindi sila magkakapareha. Si 3, meron siyang variable or yung si x. So, 9 minus 4. Paano naging minus 4? I-plus 4 ito dito sa kabila. So, take note, rule din po ito na dapat ninyong tandaan. Kapag maglipat ka, dapat ay mag-change ka ng sign. So, kung positive, magiging negative. Kung negative, magiging positive. So, yan po yung pinaka-rule dito. So, first, i-grupo mo yung magkakapareha. Pwedeng baligtad. Pwedeng si 9 yung ilipat mo katabi ni 4 at si 3x yung ilipat mo sa kanan. Pwede yon as long as magkakasama yung magkakapareha. So, kung numbers lahat, so dapat numbers lahat. Tapos, kung may variable, dapat magkakasama din sila sa kabilang side. And second rule, always change the sign. Positive magiging negative, negative magiging positive. Palagi po nating inuulit yan dahil yan po talaga yung rule na dapat tandaan kapag nag-solve ng mga ganitong equation. So, proceed na po tayo. 3x equals 9 minus 4. Ngayon, kopyahin muna natin si 3x at pwede na nating isolve si 9 minus 4. So, 9 minus 4 equals 5. So, third rule natin, kapag mag-divide tayo dito ng 3 para makancel natin ito at x na lang yung matira dahil yung hinahanap natin yung value ni x. So, third rule, kung ano yung number na dinivide mo sa left side, yun din ang number na i-divide mo sa right side. So, nag-divide tayo ng 3 dito, dapat mag-divide din ng 3 sa
right side. Okay? 5 divided by 3. So, x equals 5 over 3. So, final answer na ba yan? So, depende. Kung gusto mong i-convert into improper fraction or i-simplify po, pwedeng i-simplify 5 divided by 3. Pero, take note na dito na no need na dahil magsusolve pa tayo ng 3/5 x minus 2/3. So, huwag mo nang i-improper fraction dahil mamaya niyan, kailangan mo na naman i-convert into huwag mo nang i-mix number dahil kailangan mo na ulit yung improper fraction para maka-multiply. So, para maintindihan, ayan. So, nakuha na natin yung value ni x, 5 over 3. So, ngayon, ang hinahanap, what is 3/5 x minus 2/3? So, ngayon, dahil meron na tayong value ni x na 5 over 3, yan po ang ipapalit natin. So, kopyahin muna natin 3/5 x. Ganyan po yung pagkakasulat. Minus 2/3. Ayan. So, itong si x dito, nakatabi ni 3/5, ay pwede na nating palitan na ng value ni x. So, magkano yung value ni x? 5 divided by 3. So, 3/5. Take note, kapag variable katabi ng number, ibig sabihin yan ay i-multiply mo yung dalawa. So, 3/5 times yung value ni x ay 5 over 3. Minus 2/3. Ayan. At dahil parehas naman, so pwede mo na silang i-cancel at magiging 1 na yan. Pero pwede mo pa rin i-follow yung proper multiplication of fraction, which is multiply mo yung numerator, i-multiply mo yung denominator. So, 3 times 5 is 15, 5 times 3 is 15. So, ibig sabihin, 15 over 15 or 1. Ayan. So, minus 2/3. So, ayan. 1 minus 2/3 na tayo. So, proceed tayo sa ngayon, baka hindi nyo rin po alam, tulad nga po na sinasabi ko, dapat yung mga basic ng fraction ay alam ninyo. So, ayan, 1 minus 2/3, paano mo yan isa-subtract? So, kung hindi mo alam mag-subtract ng whole number, at saka fraction, syempre, mahihirapan ka talaga, diba? So, hanapin mo yung LCD, yung least common denominator. So, ilagay mo dyan ng ganyan, 1 minus, so dito na tayo sa gilid so 1 minus 2/3. Ayan. So hanapin mo yung LCD. So yung LCD nila ay 3. So take note, kapag whole number 1, meron siyang over na 1. Automatic yan. Invisible yan, pero automatic yung whole number, kahit na anong whole number, meron niyang denominator na 1. So, 3 divided by 1 equals 3. I-multiply mo times 1. Ganyan po mag-solve Dapat nakafollow po kayo. So, 3 divided by 1 equals 3 times 1 equals 3. 3 divided by 3 equals 1 times 2 equals 2. Ayan. So, tapos, pwede mo na siyang i-minus dahil magkapareha na sila ng denominator. Hindi kasi pwedeng mag-minus ng hindi magkakaparehang denominator. Katulad din po ng addition, hindi po pwede. So, dapat ipareha mo muna yung kanilang denominator. So, 3 minus 2. Ito po yun 3 minus 2 equals 1. And just simply copy the denominator 1/3. Ayan. So, ang tamang sagot po ay 1/3. So, yun po yung value ni x. So, what is 3/5 x minus 2/3? Yung final answer po ay 1/3. Sana po ay marami kayong natutunan sa video na to. At
tulad nga po ng sinasabi ko, learn the basic dahil yan po yung magiging foundation ninyo. Maraming salamat and please don't forget to click the subscribe button.